Napilitan silang mag-ipat ng bahay, napilitan silang umalis sa kanilang lugar kasi nga pagdating kasi sa mga operation, hindi naman lahat is safe, di ba? So meron po ba tayong ginawa? Ito namang ating mga operation ay mayroon tayong sinusunod na rules of engagements. So talagang yung mga kasundaluhan natin, klaro yung ano natin na yung mga armed group lang talaga ang hahabulin at yung protektahan ang civilian. Klaro po yan sa ating rules of engagements. At yun ang pinapasunod natin sa ating mga kasundaluhan. At kung merong mga sundalo na lalabag dyan, ay siyempre, tatawan natin ng kaukulang disciplinary action. But tama yun na talagang may yung yung ano kasi na nandun sila sa malalayong lugar na kung saan yung NPA ay nandun. Alam kasi natin itong NPA ay ang buhay nila ay yung masa, yung mga tao mismo sa barangay na kailangan nilang dumugtong sa mga tao sa barangay para itong mga tao sa barangay gagawin nilang kasangkapan ng mga tagakuha ng kanilang logistics, ng kanilang mga supplies at kanilang mautusan para sa kung ano mga bagay na gusto nilang iutos. So, kung titingnan natin, ang buhay ng NPA ay ito sa mga tao dito. May mga tao dyan na nasabi nating voluntarily extended support sa mga NPA. Pero karamihan dyan is ito yung tinatawag nating coerced civilians. Talagang kinu-coerce sila, tinatakot sila ng NPA na kung hindi sila tumulong sa NPA ay talagang papatayin sila at marami ng ginagawang NPA na ganyan. So, ang payo natin sa ating mga civilian ay makipagtulungan sa ating mga kasundaluhan para mahabol talaga natin yung mga armado dyan sa kabundukan para talagang ma-neutralize natin sila at magkaroon na tayo ng peaceful peace dyan sa mga barangay na yan at hindi na babalik yung NPA. Kasi pag nalaman ng NPA na sila ay sinusumbong ng mga tao sa mga militar, yung mga NPA hindi na rin babalik sa mga barangay na yan. Wala na silang tiwala sa mga barangay na yan. Ganon po yung ano natin dyan. Sir, meron bang programa ang NTF-ELCAP na bigyan din ng tulong ang mga civilian na naiipit sa insurgency problem? Or nakafocus lang tayo sa former rebels? Ang sa ngayon, ang ano ko dyan, nakafocus sa... But itong ano naman kasi, itong sinabing naiipit, ang local government unit po yung nag-ano dyan, na anoan sila ng safer place na kung saan assist yung mga LGU natin. Pero you provide din po security for those civilians? Oo, kasama sa ating trabaho actually yan. Sabi ko nga kanina na ang buhay ng NPA ay yung makipag-ugnayan sa mga tao. Kung putulin natin yung ugnayan na yan, na bawal, i-isolate natin yung NPA sa mga tao, hindi sila makalapit sa mga tao, mamamatay kasi ma-isolated sila, wala sila makuhang supplies, wala sila makuhang logistics. So, short of saying na yung madali natin silang mahanap dahil ang mga tao ay hindi na sila kinakanlong ng mga tao. So, yun ang gusto talaga natin mangyari. And we wanted to protect the people na makipag-cooperate sa atin. But sad to note nga, sabi ko na yung mga ginagawa ng NPA na tinatakot ang tao, talagang malalim ang ugat niyan sa kaisipan ng mga tao dito sa Samar. Dahil ang inisip nila, marami ng pinarusahan yung NPA, marami ng pinatay, kaya sila ay natatakot at napilitan silang magbigay suporta. Sir, sa Las Navas po, yung latest na news natin, malayo pa ba yan sa katotohanan para ma-declare? Malaking porsyento pa rin ba ang infiltration insurgency sa Las Navas? Hindi naman na malayo sa katotohanan. Kung titingnan natin, na constrict na natin yung mga NPA doon sa mga bulubunduking area ng Las Navas, Katubig, Silvino, Lubos. Yun yung mga areas na ano na natin. Dito sa Matuguinao, na-deny natin na
pumasok sila dito sa Matuguinao. Kaya nga na sabi ka namin, we declared Matuguinao as a stable internal peace and security condition dahil na protektahan natin itong Matuguinao na makapasok sila dito. Ang ating mga kasandaluhan ay nandyan sa mga boundaries, but yun nga, talagang malalim pa ang kanilang ano dito sa Las Navas na patuloy nating hinanapan ng paraan para talagang masukol natin yung kanilang kinaroroonan at talagang yung mga tao ay hindi na rin nila matakot at mapilitang makipag-cooperate sa kanila. Nabanggit po kasi ni Mayor ng Silvino Lobos na education talaga ang primary reason why hanggang ngayon meron pa rin lugar na infiltrated ng NPA. So paano po natin yun, sir, mapupush? Kasi education talaga sa tingin Yes, oo. Alam mo kasi yung sabi nga natin na insurgency is a multi-dimensional, multifaceted, and yung military solution is just a portion of that. And part of our prevention talaga is psychosocial, economic, and political aspects na ano dyan. So, tama yung sinabi ni Mayor na isa ang edukasyon. At isa ang edukasyon na para maliwanagan yung mga tao. At kasama din doon yung development, infrastructure development. Kasi kung nakikita natin, Silvino Lobos, na-connect natin yan sa highway bago lang, mga 2018, 2019 o late, ano. So, talagang kailangan pa natin gumawa ng mga access roads. Kasi maraming isolated barangays dito sa Samar at saka Northern, buong island ng Samar, marami pang mga barangays na walang access sa Bungto. Pag wala kang access sa Bungto, mahirapan yung mga services na makaabot. Pag mahirapan yung mga services, maraming karaingan ng tao ang feeling nila pinabayaan sila, and they are very vulnerable to the agitation, propaganda ng mga NPA. Yan ang ano dyan. Pero yung mayors ng mga towns na yan, sir, supportive naman po. Yes, nakikita natin na yung mga mayors ay na-realize kasi nila dahil sila na rin kasi ang namumuno sa ating Municipal Task Force LCAT na kung saan napakalaking role ng mayor para matugunan ang una-una yung mga basic services na dapat mapaabot nila sa kanilang constituents dahil yung isa yan sa mga issues na minamanipulate ng NPA at mga iba pang mga services na ibibigay ng mayor at sila din ang nangunguna sa ating localized peace engagement na makipag-usap sa mga pamilya ng NPA na magbalik loob na at maliwanagan sila na may mga kaukulang programa ang gobyerno para ma-address yung kanilang mga hinanaing at mga issues and concerns na ginagamit ng mga kadre ng NPA na pang-manipulate sa kanila. Sir, mula nang naupo ka, ilang porsyento na lang po yung parang challenging para sa iyo? Sa buong area namin, masabi ko nga na may statistics na noong 2020, at the start ng 2025, masabi namin na ang mga armado dyan, mga 180, on the average, 180. Tapos natapos yung isang taon na, more than half ang nabawas natin dyan. And sa ngayon, spare our mga 60 to 70 on that range yung mga NPA sa lugar na confined na rin sa mga area, yung mga malalayong lugar, mga bundok dito sa boundaries ng mga bayan ng Hipapad, dito sa Pacific towns ng Samar, Katubig, Las Navas. Sir, anong mensahe niyo po na gustong iparating? Ang gusto lang namin iparating sa amin sa 8th 3rd Brigade, meron kaming advokasya na sinasabing upod kita Nortihanon. Sa lahat ng mga, dito rin sa Matuguinao, pwede din namin upod kita. Ang meaning ng upod kita is unity for peace,
onwards to development, upod. Kita isa waray, mayroong waray na kamurayaw isulong tikadtos han pag-asenso sa Matuginaw, sa Northern Samar, sa bugos ng Samar. Kasi it is a recognition that kailangan natin magtulong-tulong na each one of us has a role to play para talaga makamit natin yung kamurayaw. And dito sa Matuginaw, napakita ng mga taga Matuginaw na nagkaisa, everybody contribute para magiging peaceful ang isang lugar at maging resilient siya against the re-infiltration, re-influence na gagawin ng mga communist terrorist groups.